Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawa, abay hawa. Kal halal hawad, abay hawa alhayam. Basa masyayak kihawasay. Basam raw kakadas. Kwam Yesarala, Elda Oper, Maharlika, Philippines. Tawada Abayahawa. Yaman. Okay. This coming Saturday ay Abi Buwan. New Year. New Year natin na mga Hebrew Israelite remnant. This coming Saturday, paglubog ng araw ng Friday, ng hapon, paglubog ng araw, diyan nagsimula ang New Year. So, pakinggan kung anong tumunog, anong hayop ang tumunog sa paglubog ng araw. Lubog ng araw, alas 6, di ba? Mga 5:45 ba? O quarter to 6. So, ang reckoning, sunset to sunset. Unlike sa mga Gregorian calendar, ang reckoning nila ay midnight to midnight. So, ngayon, New Year natin, next week. So, advance Happy New Year to everyone of us. Ayan. Kayong mga remnant Hebrew Israelites sa iba-ibang panig ng mundo, Abi Buwan ay March 29. Sa Friday, paglubog ng araw, ay diyan magsimula ang New Year. Sunset to sunset. So, ang kabuuan sa araw ng Sabat, Saturday. Okay, simula na tayo sa topic natin. Isang chapter lang, 32, sa aklat ng Jasher. Okay, tuloy, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 32, verse 1 to 73. At nang panahong yaon, ay nagsugo si Jacob ng mga sugo sa kaniyang kapatid na si Esau sa dakong lupain ng Seir. At kaniyang sinalita sa kanila ang mga salita ng pamanhid. At kaniyang iniutos sa kanila na sinasabi, ganito ang sasabihin ninyo sa aking kapatid na si Esau. Ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Huwag isipin na ang pagpapala ng aking ama na pinagpala niya sa akin ay naging kapaki-pakinabang sa akin. Sapagkat 20 taon na akong kasama ni Laban at nilinlang niya ako at binago ang aking sahod ng 10 beses. Gaya ng lahat ng ito ay nagsabi sa akin. So, nagpadala si Jacob ng mga tauhan niya para advance party. Sabihan si Esau patungkol dyan dahil alam niya na galit yon dahil ang basbas para sa kanya ay napunta kay Jacob. At sinabi niyo, huwag akalain na pakipakinabang ang basbas ng ating ama. Dahil sa totoo lang, 10 beses binago sa biyanan niyang si Laban ang kanyang sahod. 10 times binabago. So, paniwanag. Ngayon, tuloy tayo. At pinaglingkuran ko siya sa kaniyang bahay na lubhang masipag. At pagkatapos ay nakita ng alhayam ang aking kapighatian. At ang aking pagpapagal na gawa ng aking mga kamay ay makasumpong ako ng biyaya at biyaya na pinagkaloob sa akin
ni Yahweh. At pagkatapos, sa pamamagitan ng dakilang awa at kagandahang loob ng alahayam, ay nakakuha ako ng mga tupa, mga kambing, mga baka, mga asno, mga kamelyo, at mga aliping lalaki, at mga alilang babae. At ngayon pupunta ako sa lupain ng Kanaan, sa tahanan ng aking ama at ating ina, na nasa lupain ng Kanaan. At ako ay nagpadala sa iyo upang ipaalam sa akin ang lahat ng ito, upang makasumpong ng lingap sa iyong paningin, upang ang kayamanang ipinagkaloob sa akin ay magbibigay ako sa iyo. So, yung ibibigay ni Jacob kay Esau, yun yung promise niya kay Hawa na 10% na ibibigay. Kasi hindi naman literal na, abay Hawa, nandito yung tithes ko eh. Sabi ng may pilosopo nga pastor eh. Sabi na, etong pera nito si Hawa sa taas, hagis ko to doon. Pag hindi na mo balik sa kanya, pero pag bumalik, akin pa rin. Pag hagis sa pera, bumalik talaga because of gravity, akin pa rin. Yan ang mga tulisan. Takot silang mag-post patungkol dyan sa Malakay 3, 8, 9, and 10. Kasi aray ko, matamaan man ako dyan. Ang galing mag-post ibang bagay, pero pagdating dyan, di na nagpo-post. So, ngayon, yung pagbibigay ni Jacob kay Esau, that is the part of tithes niya kay Hawa. Pero may binanggit siya dito sa 6, palaisipan to binanggit niya. At ngayon, pupunta ako sa lupain ng Kanaan, sa tahanan ng aking ama. Hindi kasama si Jacob at si Esau dito. At ating ina. Sa ilan? Dalawa na. Ating ina atin. Ating ina. Pero dito, dapat ating ama. Aking ama lang eh. Alam ni Jacob na hindi talaga kapatid sila sa tatay. Magkaiba. Sa nanay lang sila magkapatid. Sabi niya pupunta ako sa lupain ng Kanaan, sa tahanan ng aking ama at ating ina. Atin, sa kanilang dalawang ina, pero yung ama sa kanya lang. Marami kasing palatandaan doon. Yung pinupunta ni Isaac, si Jacob at saka si Esau, doon kay Heber at kay Seth para turuan patungkol kay Hawa, ayaw talaga ni Esau. Gusto niya doon lang siya, mga ngaso lang siya sa parang. Si Jacob lang ang pumunta. Si Esau, hindi. Ang pagpunta kasi doon para maturuan sila patungkol kay Hawa. Ganon rin sa araw ng Sabat, maturuan. Pero ang iba, ayaw ko. Mana kasi ako ni Esau Gusto lang ko, hanap buhay lang, tinda-tinda lang, trabaho lang. Ayaw ko maatin doon. Ayaw kong matutuwa ng patungkol kay Hawa. Bahala na yung Yahawa na yan. Basta tuloy ang hanap buhay ko. Esau, ano yung tatay ni Esau? Ganon din ang tatay mo. Makikita mo yon kung anong dugo meron ka. Dugo ka ba ng fallen angel o dugo ka ni Yahweh? Diyan makikita. Binhi ka ba ng fallen angel o binhi ka ni Yahweh? O serpent seed ka ba o woman seed? Diyan makikita. Diyan pa lang. That's why yung nag-attend dito na hindi na, tiwalag talaga yan kasi hindi naman talaga pareho sila espiritu ni Esau Esau spirit yon. Exemption to the role.
sa mga nagregla 5 bisis ang buwan. Na hindi maka-attend. Kasi bawal naman mag-attend kasi nagregla marumi eh. Di pwede papasokin sa banal na pagtitipon eh. Mayroon bang 5 bisis nagregla sa isang buwan? Di, laging nasugata, nagdugo. O, regla na rin yon. So, tuloy tayo. Basa. At ang mga sugong iyon ay naparoon kay Isaw. At nasumpungan nila siya sa mga hangganan ng lupain ng Edom na patungo kay Jacob. At kasama ang 400 lalaki sa mga anak ni Ser na Horita ay nakatayo na may mga bunot na tabak. At sinabi ng mga sugo ni Jacob kay Isaw, iyan ang lahat ng mga salita na sinalita ni Jacob na sabihin sa iyo. At sumagot si Isaw ng may pagmamalaki at paghamak. At sinabi niya sa kanila, tunay na aking narinig at tunay na may nagsabi sa akin kung ano ang ginawa ni Jacob kay Laban, na siyang nagtaas sa kanya, sa kanyang bahay, at nagbigay sa kanya ng kanyang mga anak na babae upang naging asawa niya. At siya ay nagkaanak ng mga lalaki at babae. At saganang lumago ang kanyang kayamanan at kayamanan sa bahay ni Laban sa pamamagitan ni Laban na siya'y nagkaroon ng mga kayamanan. So, para bang ang labas, ang sanhi ng blessing ni Jacob ay because of Laban. Sabihan na niya. Kanya-kanyang version, yung unang nagsumbong doon kay Isaw na pinadala ni Laban, anak niya, at saka yung mga tauhan niya. Ang binibida niya doon si Laban. Ito namang inutusan naman ni Jacob, ang binibida dito si Jacob naman. Eh, sino ang nagsabi na totoo? Magkaiba ang version yon. Tapos, ito pa si Isaw, at sumagot si Isaw ng may pagmamalaki at paghamak. Parang hinahamak pa niya si Jacob. Magkaiba kasing dugo nila sa tatay. That's why hindi ganon si Jacob o si Isaw sa pagmamahal niya sa kapatid. Ang nanay kasi lalagyan lang ng binhi yon. Pero yung binhi talaga, yung lalaki ang naglagay ng binhi. Para bang ang matris ng babae parang pugaran lang. Ang itlog talaga, kung sino yung nangingitlog, yung talagang binhi na doon ang galing siya. Isa lang ang pugaran nila, pero ang kanilang pinanggalingan ng binhi magkaiba. Dahil gilinaw niya, pupunta ako sa aking ama at sa ating ina. Sa kanilang ina. Sa ama, hindi sila magkapareho. So, nakita mo, malayo ang loob ni Isaw kay Jacob. Pero, dahil sa anghel, takot na siya, napipilitan siya. Mamaya, makikita. Tinatakot na siya sa anghel Tuloy. At nang kanyang makita na ang kanyang kayamanan ay sagana at ang kanyang kayamanan ay malaki na, siya ay tumakas kasama ang lahat ng pag-aari niya mula sa bahay ni Laban. At kanyang tinakas ang mga anak na babae ni Laban palayo sa mukha ng kanilang ama bilang kanyang mga bihag at tumakas nang hindi nagpaalam sa kanya ng kanyang pag-alis. At hindi lamang kay Laban ginawa ni Jacob ang
kundi sa akin din ay ginawa niya ito. At 2 beses na dinaya niya ako. At ako ay tatahimik lang. Ngayon, naparito ako sa araw na ito, kasama ng aking mga kampamento upang salubungin siya at aking gagawin sa kaniya ang ayon sa nasa ng aking puso. So, yan ang sinabi ni Esau. Mayabang talaga si Esau. Ito naman si Laban, ibang ugali din. Manugang niya, may mga apo siya doon. Pinapahamak pa niya. Gimaritis pa niya doon kay Esau. Inutusan pa yung mga tauhan ng anak niya na, sige sabihin. Sulsulero. Samantala, 10 bisis, binabago ang sahod, tapos yung allowance niya, yung kaparte niya sa mga hayop, batik-batik, tapos wala siyang gialagaang batik-batik. Kinuha niya lahat. Pinalagaan sa... Kinuha lahat, pero sa awa ni Aba Yahawa, batik-batik ang lahat ng anak, wala tuloy si Laban, kahit isa, wala. Eh, puro batik-batik lahat. Ang nanay, itim, na kulay, ang naman, puti. Pero ang anak, batik. Pinahalo na yung puti at saka itim sa isang katawan ng tupa, baka, asno, kamilyo, kambing. So yan, tuloy tayo. Basa. At ang mga sugo ay nagsibalik at naparoon kay Jacob. At sinabi sa kaniya, kami ay naparoon sa iyong kapatid na si Esau. At aming isinaysay sa kaniya ang lahat ng iyong sinabi. At ganito ang kaniyang sagot sa amin. At narito, siya'y dumarating upang salubungin ka kasama ng 400 lalaki. Ngayon nga, alamin mo at tingnan kung ano ang iyong gagawin. At manalangin sa harap ni Yahawa na iniligtas ka sa kanila. At nang marinig niya sa kanyang inutusan ang mga salita ng kaniyang kapatid na si Esau, ay natakot ng mainam si Jacob at siya'y napagabag. At nanalangin si Jacob sa Yahawa niyang alahayam. At sinabi niya, O Yahawa alahayam ng aking mga ninuno, alahayam ni Abraham at alahayam ni Isaac, sinabi mo sa akin nang ako'y umalis sa bahay ng aking ama na sinasabi, O yan. So, talagang sobrang takot. Natakot ng mainam si Jacob eh. Sabi ng inutusan na, talagang manalangin ka ni Yahawa. Kasi, ibang ugali itong kapatid mo, kambal mo. So, nakita nila eh. Dahil nagsalita, nagyabang, nagmamataas. Tapos, si pa ang ginawa niyang bida, si Laban. So, nakita namin inutusan, iba to. Delikado ang buhay ni Jacob dito. Eto, manalangin siya dito. Ngayon, basa. Ako ang Yahawa alahayam ng iyong lolo na si Abraham at alahayam ng iyong ama na si Isaac. Sa iyo ko ibibigay ang lupain ito at ang iyong binhi pagkamatay mo. At gagawin kong gaya ng mga bituin sa langit ang iyong binhi. At lalaganap sa 4 na panig ng mundo ang iyong binhi. At pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa lupa dahil sa iyo. At iyong pinagtibay ang iyong mga salita, O Yahawa, at binigyan mo ako ng mga kayamanan at mga anak at mga baka ayon sa sukdulang naisin ng aking puso na iyong ibinigay sa iyong lingkod. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng aking hiningi sa iyo na anupat walang pagkukulang. At pagkatapos ay sinabi mo sa akin, bumalik ka sa iyong mga magulang at sa iyong lugar na kapanganakan. At gagawa pa rin ako ng mabuti sa iyo.
iligtas mo ako sa mga kamay ni Esau na papatay sa akin. Oo, kasama ang mga ina ng aking mga anak. So, talagang taimtim na nanalangin si Jacob. At kinuot pa niya yung promise ni Yahweh sa kanya. Nasabi niya, ako ang Yahweh, alahayam ng iyong lolo na si Abraham. Ang alahayam ng iyong ama na si Isaac. At sa'yo ko ibibigay. Kasi nag-promise na si Yahweh dito. Ang lupain na ito, na yung binhi pagkamatay mo. Yung bansang Kanaan ay mapunta talaga sa Israel na bansa. Tapos ang Kanaan, saan na ngayon ang Kanaan? Ano ng bansa ang Kanaan ngayon? Alam ba ninyo? Ha? Ang Kanaan. Ang mga taong taga-Kanaan, nasaan sila ngayon? Lebanon. Yung mga taong, yung mga Hittite na mga ano doon, yun ang Syria. Yung mga Hittite na mga kasama ni Esau. Oh, Hitiya. Yun ang Hitiyo, oh. Yun ang Syria. Lebanon, yun yung Kanaan. Yung mga tao, hindi yung bansa. Kasi ang bansang Kanaan, naging bansang Israel. Pero ang mga tao na Canaanites, wala na doon kasi Israel ng pangalan. Nandoon na sila sa Lebanon. Ngayon, ang bansang Israel ngayon, wala na rin sa tunay ng mga Israelita. Binanggit na dito, pagkamatay mo at gagawin kong gaya ng mga bituin sa langit ang iyong binhi at lalaganap sa apat na panig ng mundo ang iyong binhi. So, dito lang muna quote natin. Mag-iba ng topic pag sunod. Lalaganap ang iyong binhi sa apat na sulok ng mundo, scattered. Ang iba nandito, Kaya nang sa hindi Pilipinas. alam ng mga Babylonian. Walang alam sila sa ganyan. Ang alam lang nila yung Israel pa rin dito sa Israel ngayon. Hindi kasi nag-research. Ang kanila kasi nakakahon lang sila sa 66 book. Ang Book of Jasher, Book of Jubilee, at iba, si Enoch nga ang nagdala ng aklat galing sa langit na sinulat ni Archangel Prabuel ay 366 book. Tapos, may dagdag pa sa kay Moses lahat. Naging 777 script na naging books. 777 books na lahat. Pero sila 66. That's why hindi nila alam to kasi hindi naman sila nagbasa dito. Dahil akala nila, hindi, ito lang, 66 lang, hindi pwede bawasan, hindi pwede dagdagan. Bawas na yan, sa totoo lang, bawas na bawas. Kapiranggot na lang yung 66 book. O, biro mo ha. Sabi rito, ibibigay ang lupain ito at ang yung binhi pagkamatay mo, yung bansang Israel. Pero hindi sila manatili doon. At gagawin kong gaya ng mga bituin sa langit ang yung binhi at lalaganap sa apat na panig ng mundo. Kaya lang sila napaalis doon, sinabi ng ani Yahweh siya na aalisin sa kanila ang lupain. At malipat sila doon sa isang bansang nagbubunga. Ang lahi ni Jacob, ni Israel. Sa bansang magbubunga, dito talaga ang i-gathered. Pero, kalat-kalat sila, mga tribe of Judah, tribe of Aaron, kalat-kalat sa ibang panig ng mundo. Kasama ko sa GC nila, yung ginagamit nila, Bible pa rin ni Bakla, ni Bayot. King James 1611. Gulat sila dito sa atin sa bansang Oper, na bansang Pilipinas ngayon.
na may original Bible tayo, pinapasa ko sa kanila. Translated from original Hebrew Bible into English version. Pinasa ko kay English lang maintindihan nila doon eh. So yan. Ngayon, promise yun ni Yahweh. Alam niya na ma-scattered talaga. Ma-scattered talaga ang kanyang binhi. Dahil sa pasaway nga. Doon nga sa, hindi ko lang na ano rito eh, gitranslate ko kahapon, pinasa ko sa inyo. Si request yun ni Pastor Ping eh, dahil ipangaral doon niya bukas. Pinasa ko rin sa inyo lahat. Ezekiel yun eh. Madaling patayin, Ezekiel. Inutusan niya mga anghel, niya patayin. Lalo na yung mga namumuno sa sanctuary, nangunguna sa pagsamba kay Satanas. Pero yung mga medyo may konsensya na ano, yung isang anghel na nakabisti ng ano, sige, tatakan mo ng pangalan ko sa noo nila at huwag niyong patayin yan. Yan lang hindi niyo patayin. Yung mga hindi na magsamba-sabat, pinapatay yun sa anghel. Tuloy. Ngayon nga, O Yahweh Alahiyam, iligtas mo ako. Isinasamo ko sa iyo sa mga kamay din ng aking kapatid na si Isaw, sapagkat ako'y lubhang natatakot sa kaniya. At kung walang katuwiran sa akin, gawin mo ito alang-alang kay Abraham at sa aking amang si Isaac. Sapagkat alam ko na sa pamamagitan ng kabaitan at awa ay nakuha ko ang kayamanan na ito. Ngayon, kaya't isinasamo ko sa iyo na iligtas mo ako sa araw na ito ng iyong kagandahang loob at sagutin mo ako. At si Jacob nang matapos na nalangin sa Yahweh ay kaniyang hinati ang mga taong kasama niya, kasama ng mga kawan at mga baka sa dalawang kampo. At ang kalahati ay ibinigay niya sa pangangalaga ni Damisek na anak ni Eliezer, na lingkod ni Abraham, ang isang kampo, kasama ng kaniyang mga anak. At ang ikalawang kampo ay ibinigay niya sa pangangalaga ni Elianos na kapatid ni Damisek na anak ni Eliezer. Si Jacob kasi hindi niya alam na may power siya sa damit. That's why na pinakita dito ngayon yung power. Dahil talagang lubhas siyang natakot talaga kay Esau eh. That's why nanalangin siya. Nung gusto ngayon, sumagot ba si Yahweh sa kanya? Basa. At kaniyang iniutos sa kanila na sinasabi, lumayo kayo sa inyong mga kampamento at huwag kayong masyadong maglapit sa isa't isa. At kung si Esau ay dumating sa isang kampo at patayin kayo, at sa kabilang kampo, doon kayo tatakas. At nanatili roon si Jacob ng gabing iyon. At sa buong gabi, ay pinagpili niya sa kaniyang mga lingkod ang tungkol sa hukbo at sa kaniyang mga anak. At dininig ni Yahweh ang panalangin ni Jacob ng araw na iyon. At iniligtas ni Yahweh si Jacob sa kamay ng kaniyang kapatid na si Esau. At ang Yahweh ay nagsugo ng 2,000 mga anghel sa langit. At sila ay nauna kay Esau at naparoon sa kaniya. At ang mga anghel na ito ay nagpakita kay Esau at sa kaniyang mga tao bilang 2,000 lalaki na nakasakay sa mga kabayo na nilagyan ng lahat ng uri ng mga kasangkapang pangdigma. At sila ay nagpakita kay Esau. At ang 2,000 mga anghel ay hinati sa 4 na kampo na may 4 na pinuno sa kanila.
2,000 divided into 4, 500. 500. So sila 400 lang sila eh. Lowoy. Ang tao niyang dala eh, 400. Tapos ang mga lalaki nakita niya, hindi niya alam anghel yon, 500. Apat na kampo. Tapos kumplito pag-armas. Armas ng pangdigma. Sa kanila, bunot na espada lang. Paano lang. Wala silang pinatbad doon. Okay, tuloy natin. Anong mangyari? Sige, tuloy. Yari kayo Isaw. At sa unang kampo ay nakarating si Isaw na kasama ng 400 lalaki patungo sa kaniyang kapatid na si Jacob. At ang unang kampo na ito ay tumakbo patungo kay Isaw. At sila'y sinindak. At si Isaw ay nahulog mula sa kabayo sa takot. At ang lahat ng kaniyang mga tauhan ay humiwalay sa kaniya sa dakong yaon, sapagkat sila'y lubhang natakot. At ang buong kampo ay sumigaw sa likuran nila ni Isaw habang sila'y tumakas, at lahat ng mga anghel ay nagsasabi, tunay na tayo ay mga lingkod ni Jacob, na lingkod ni Alahayam. At sino ang makatatayo laban sa atin? At sinabi ni Isaw sa kanila, o kung gayon, ang aking kapatid na si Jacob ay inyong amo, na hindi ko siya nakita sa loob ng 20 taon. At ngayon naparito ako sa araw na ito upang makita ko siya. Ginagawa ba ninyo ito sa akin upang ako ay takutin? So, kita mo? Takot. Bahag pa lang ikog nila eh. Nahulog pa sa kabayo eh. 500 yung unang kampo pala yun. May 3 kampo pa na madaanan nila. Takbuha yung mga tauhan niya. Na 400 katao. Scattered sila. Takot sila eh. So, yan. Sigaw sila, amo namin, si Jacob. Sabi niya, amo ninyo, kapatid ko yan. 2 taon pa kami hindi nakita. 20 taon. Tuloy natin. At sinagot siya ng mga anghel na nagsasabi, buhay ang Yahawa. Hindi ba si Jacob na iyong tinutukoy ay iyong kapatid? Hindi ba iniwan ninyo ang inyong bayan dahil lamang kay Jacob? At hindi namin siya pababayaan na gagawa kayo ng masama sa kanya. At umalis si Isaw at ang kaniyang mga tauhan sa unang kampo at nagpatuloy papunta kay Jacob. At si Isaw at ang kaniyang mga tauhan ay nakarating sa ikalawang kampo at lumapit sa kanila ang mga anghel na dala ang lahat ng uri ng mga sandata. At ginawa rin nila kay Isaw at sa kanyang mga tauhan ang gaya ng ginawa sa unang kampo. At nagpatuloy sila. At nang nakarating sila sa ikatlong kampo at lumapit sa kanila ang mga anghel na dala ang sandatang pandigma, at silang lahat ay natakot. At si Isaw ay nahulog mula sa kabayo. At ang buong kampo ay sumigaw at nagsabi, tunay na tayo ay mga lingkod ni Jacob, na lingkod ni Alahayam, at sinong makatatayo laban sa atin? Kita mo? So, ang ginawa ng anghel, tinakot lang niya si Isaw eh. Sino bang di matakot na kumplitong armas? Lahat ng armas ng pandigma nandoon. Sa kanila, bunot lang espada. Tapos, mas marami pa sa kanila, 400 na sila. Samantalang sa lubong na, 500 yon. Hindi nila alam, anghel yon. Akala nila, mga ordinaryong tao lang na lingkod ni Jacob. So, bahag ang ikog ni, ni Isaw. Tuloy. At sinagot sila ni Isaw na nagsasabi, o kung gayon, si Jacob ay aking amo at inyong amo, at siya'y aking kapatid. At sa loob ng 20 taon ay hindi ko siya nakita ang
Isaw at ang kaniyang mga tauhan sa ikatlong kampo at nagpatuloy sila sa kanilang lakad patungo kay Jacob. At nang dumating sila sa ikaapat na kampo, ay lumapit ang mga anghel, dala ang sandatang pandigma, gaya ng ginawa sa tatlong kampo. At nang nakita ni Isaw ang ginawa ng mga lalaki na hindi nila alam na ito'y mga anghel, lubhang natakot sila ng mainam kay Jacob na kaniyang kapatid. At siya yumaon upang salubungin siya ng payapa. Yan. Natakot na si Esau kay Jacob. Sabi niya, amo mo si Jacob, amo ko na rin siya. Natakot. Wala pang banatan yon. Oh, tinatakot lang, pero nalaglag na sa kabayo. 2 bisis nalaglag si Esau sa kabayo eh. Anghel yun eh. Akala niya, ordinaryong tao lang talagang tauhan ni Jacob yun. Matindi pala itong tauhan ni Jacob, ha? Handang kumplito pag mga armas. Samantala, yung unang inutusan niya, nagyabang pa siya. Ayun, nakita niyang ano ba, matindi pala to. Okay, tuloy tayo. At itinago ni Esau ang kaniyang pagkapuot kay Jacob, sapagkat siya'y lubang natakot, sapagkat kaniyang inakala na ang 4 na kampo na kaniyang dinaanan ay mga lingkod ni Jacob. At huminto si Jacob ng gabing yaon, nakasama ng kaniyang mga lingkod sa kanilang mga kampamento. At ipinasya niya na kasama ng kaniyang mga lingkod na bigyan si Esau ng isang kaloob mula sa lahat niyang tinatangkilik na kasama niya at mula sa lahat niyang pag-aari. At si Jacob ay bumangon sa kinaumagahan, siya at ang kaniyang mga aliping lalaki. Sila'y pumili sa mga hayop ng isang kaloob para kay Esau. At ito ang halaga ng kaloob na pinili ni Jacob mula sa kaniyang kawan upang ibigay sa kaniyang kapatid na si Esau. At siya'y pumili ng 240 kawan. At pumili siya sa mga kamelyo at mga asno ng tig-30. At sa mga bakahan ay pumili siya ng 50 baka. Biro mo ha, 50 baka, 30 kamilyo. Sikrit ang baka kagad. Oo. Ang camel, baka mahal-mahal na ngayon nun. Oo. Pero si Jacob, takot na, si Isa, takot na kay Jacob yun. Dahil sa 4 na kampo, akala niya, tauhan ni Jacob yun. Di niya alam, anghel yun. Pinadala ni Hawa para takutin. Ngayon, si Jacob kasi hindi niya alam na may power siya. Hindi niya alam eh. Pero dito malaman niya may power pala siya. Tuloy. At inilagay niya silang lahat sa 10 pangkat. At inihiwalay niya ang bawat uri. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng 10 sa kaniyang mga lingkod na bawat kawan na binubukod. At kaniyang iniutos sa kanila at sinabi sa kanila, maglayo kayo sa isa't isa at maglagay ng pagitan sa pagitan ng mga kawan. At pagka sinalubong kayo ni Esau at ng mga kasama niya, at tanungin kayo na sinasabi, kanino kayo at saan kayo paroroon? At kung kanino nauukol ang lahat ng ito sa harap ninyo, ay sasabihin ninyo sa kanila, kami ay mga lingkod ni Jacob, at siya'y darating na nasa likuran namin at sasalubungin kayo ni Jacob. At ang nasa harap natin ay isang kaloob na ipinadala ni Jacob sa kaniyang kapatid na si Esau. Hindi kasi alam ni Jacob na nagpadala si Hawa ng 2,000 na mga anghel. So, hindi niya alam yon. Pero, bilang ikapo niya, para kay Hawa,
doon niya ibigay kay Isaw. Sa na malaki-laki yung ikapo eh. So, sumobra pa nga, may ikapo at saka may offering pa. Tayo sa offering ang labas doon na binigay niya. So, promise siya ni Jacob eh. Pero yung iba, wala talaga. Magaling lang sa ibang bagay. Pagdating sa pera, wala na. Mga tulisan talagang lahi. So, magmaminus ang reward doon sa langit yan. Baka babagsak, mas bangkita yan eh. Di ba ang galing mo sa lupa, sa sikat ka doon sa social media eh. Bakit nabangkita ka ngayon? Eh, paano kasi tulisan ko eh. Ayan, mga tulisan. Sama-sama kayo ni Pastor, Pastor, ewan ko, sino yan? Okay, tuloy. At kung sasabihin nila sa inyo, bakit siya nag-aantala sa inyong likuran? Sa pagdating upang salubungin ang kaniyang kapatid at makita ang kaniyang mukha. Kung magkagayoy, sasabihin ninyo sa kanya, tunay na siya'y darating na may kagalakan sa likuran natin upang salubungin ang kaniyang kapatid. Sapagkat kaniyang sinabi, aking palulubugan siya ng kalulubagan siya ng kaloob na nauukol sa kaniya. At pagkatapos nito, ay makikita niya ang aking mukha. At marahil ay tatanggapin niya ako. At sa gayoy, ang buong kaloob ay tatanggapin niya. At bumangon si Jacob sa kalagitnaan ng gabi. At kaniyang kinuha ang kaniyang mga asawa at ang kaniyang mga alilang babae at ang lahat ng nauukol sa kaniya. At siya sa gabing yaon ay dumaan sa tawiran ng habok. So, dito tayo muna sa tithes and offering ha. Akala kasi na iba na wala namang income ang simbahan. Paano kung makapag-tithes? Wala namang income. Eh, sanap buhay mo, di ba, may income ka? Doon mo kung basahin ang tithes. Ang tithes, magkano yung dumating na pera mo? Hindi yung walang income ang simbahan. Eh, bakit nakakain ka? Bakit nakainom ka? Bakit nakaraos ka? Saan ka galing ang pera mo? Doon babasihan ang 10%. Sabi ko nga, kahit ipadala mo, halimbawa, sa isang buwan, 100 lang talaga yung income ko eh. O, di magkano ang tithes? 10. O, 10. O, di ipadala mo sa GCash ng 10. May tithes rin yun, ng offering, o piso, di 11 pesos lang. At least, tapat. So, ito kasi ang hindi naintindihan pa ng halos lahat, hindi sila nakaintindi. Kasi gusto nila kabig. Ito hindi nga nang hinayang si Jacob ha. Ang laki-laki yung binigay niya kay Isaw. Ilang kamilyo yung bibigay niya? O, 30. Ang baka, 50. Peraso. Bukod pa sa tupa at saka kambing at saka sa asno. Magkanong income mo o donation mo yan, bigay ba sa'yo lahat? Ay tithes mo yun. 10% bawasan. Yun ang hindi naintindihan sa iba eh. Magugulat na sila pagdating ng Judgment Day, inaasahan nila na siguro mansion ko, tapos may service vehicle pa na Chariot of Fire. Magkita ka lang. Bakit magkita ako? Anong nangyari? Ay, hindi ka nag-tithes eh. Etong, naalaala ko yung isang pastor eh. Ewan ko, nakwento ko na ba dito yon? Isang pastor, pinag-pray niya yung may demon possessed. Christian ha? Christian yan siya.
I-rebuke ng rebuke siya, hindi talaga lumayas yung demonyo sa katawan ng babae. Kahit anong rebuke niya, halos maghapon na eh. So naisip na, kukunin mo yung offering box. Kuha yung offering box. Ilapitan yung babae, hindi mo poses. Magbigay tayo ng ikapo. Aba, nagsilayasan ang demonyo. Ayon pala ang rebuke. Takot pala sila sa tithes and offering. Wala. Babae, ano nangyari sa akin? Okay na pakiramdam ko. Wala na mga demonyo siya. Natakot sa tithes and offering. Yun lang pala ang ano eh. So, kung takot kayo sa tithes and offering, ibig sabihin may demonyo sa katawan nyo. Ang translator ko, 3 yan. Reklamo nga isa. Yan, mababayad naman dyan, oh. Kahit nga sa pag-editor, eh. Sa editor, bayad ka pa rin doon. Pag-edit. 200 plus yung bayad sa mantong. Pati yung file. Yung file na gilagyan mo ng ano. Humingi ng monthly payment yan. Nagbabayad ka pa rin. Ang dami ng bayaran talaga. Na hindi nila alam yon. Pero sa Bisaya, pag iagwanta ko lang, magkikita ngayon ang resulta pagdating sa final judgment, sino talaga ang mayroong mansion at may service vehicle, at sino ang malagay sa parang, malagay sa bangkita. Dahil, ayaw ko nga, pero tiniis ko lang dahil tayong pinagkaluban nga mag-translate eh. Akala nila, walang gastusin yan. Hindi naman matatranslate yan pag ano, hindi pwedeng isang translator lang. Dahil ang translator, pag umiinit yan, hindi na magtantos maayos, kailangan pa, pag madumi, kailangan linisan mo pa. So, ganun katindi. Tama na, bubugsarado na kayo. Tuloy. At nang kaniyang lampasan ang lahat ng kaniyang pag-aari sa batis, si Jacob ay naiwan na mag-isa. At isang lalaki, si Arkanghel Panuel, ang sumalubong sa kaniya. At siya'y nakipagbuno sa kaniya ng gabing yaon, hanggang sa pagsikat ng araw. At sinabi ni Panuel sa kaniya, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. At sinapak ni Panuel ang balakang ni Jacob, at ito'y napilay. At sinabi ni Jacob, hindi kita bitawan, kailangan basbasan mo muna ako. At sabi ng Arkanghel Panuel, ano ang iyong pangalan? Sagot ni Jacob sa kaniya, ako si Jacob. At sinabi ni Arkanghel Panuel sa kanya, hindi na Jacob ang iyong pangalan mula ngayon. Ikaw ay si Israel, ang bago mong pangalan, dahil nakipagbuno ka kay Alahayam at sa mga tao, at ikaw ang nagtagumpay. At pagkatapos, binasbasan, binitawan niya ang Arkanghel Panuel. O yan. So, doon nalaman ni Jacob na may power pala siya. Si Archangel Panuel at saka si Oriel, isa lang yon. Pang-apat siyang 7 anghel sa harapan ni Yahweh. 7 anghel yang Archangel nga nasa harapan ni Yahweh. Si Panuel at saka si Oriel, mamaya pakita ko na isa lang yan sila. Kasi doon sa isa, Oriel ang pangalan ginamit dito, Panuel. Si Archangel Panuel. Ngayon, Israel. Paano basahin sa Hebrew yan? Yashara Allah. Yashara Allah. Yashara Allah. Ano ibig sabihin ng Allah? Power. May power siya. Kasi nakipagbuno siya sa Alahayam at sa mga tao, nagtagumpay siya. That's why pinalitan siya Yashara Allah. Yashara Allah. Ikaw na si Yashara Allah. Nasa English, Israel. Kasi may power ka eh. Paano ang power? Yung damit.
Mabuti sinuot niya yon. Ikaw, Hindi nga Israel. nakakilo si Archangel Panuel. Eh lalo na si Esau, lalong hindi kaya yun. Oh. Ngayon, Israel, Yasharala. Minsan lagyan dito para ma-identify. Pero minsan gano'n na lang siya. Yasharala. Yun talaga ang ano niya. Ang alahayam kasi powers. Ang ala, power. Power lang. Singular. Ang alahayam, powers. Sa Bisaya pa, makagagahom. Ang dito, gamhanan lang. Ang ala, gamhanan. Gamhanan ka lang. Gamhanan. Dito, makagagahom. Dito, makapangyarihan. Ala, Ito, makapangyarihan. Oh, ang alahayam. Ang alahayam, nakatumbok lang yan sa Creator, kaya hawa lang yan. Pero kay Jacob, siya ang ala. Kapangyarihan. Kapangyarihan. Ang mga lahi niya, mga Israelita, kapangyarihan. O, basahin natin sa Tagalog. Pareho ba sina Panuel at Oriel? Si Oriel ay nakalista bilang ika-4 na anghel ng Gnostics sa ilalim ng pangalang Panuel. Gayunpaman, pinagtatalunan kung ang aklat ni Enoch ay tumutukoy sa parehong anghel sa pamagitan ng dalawang magkaibang pangalan. Ang Book of Enoch, ang nagbanggit ka doon, ay si Archangel Oriel. Dito sa Jubilee, sa Jubilee at saka sa Jasher ay Panuel. Pang-apat na angel, isa lang talaga sila. Tuloy. Ang Panuel ay ang pangalang ibinigay sa ika-4 na anghel na nakatayo sa harap ni Alahayam sa aklat ni Enoch, mga 300 BC. Pagkatapos ng mga anghel na sina Michael, Raphael at Gabriel, ang Arkanghel Panuel ay inilalarawan sa Ethiopian scroll kasama ang Lion ng Judah. Naglalaman ito ng mga panalangin laban sa kasamaan na humihingi ng tulong sa Arkanghel na ito. Ang pinakaunang, sa 7 anghel, sa harapan ni Yahweh, ang pinakauna ay si Michael, number 1. Raphael, pangalawa. Pangatlo, si Gabriel. Pang-apat ay si Panuel o si Oriel. Oriel, Panuel. Ito, hindi to alam kasi wala to sa 66 book. Ngayon, ito, basa. Binabanggit ng mga Katoliko yan. At iniwan ng Arkanghel Panuel si Israel doon, matapos siyang binasbasan. At sinabi ni Israel, ang lugar na ito ay tatawagin kong Penuel, sapagkat nakita ko ang mukha ni Alahayam, pero hindi ako namatay. At yumaon si Israel ay tumawid sa batis, pagkaumaga na, at siya'y huminto dahil sa kirot ng kaniyang balakang na ito'y napilay, at siya'y naglalakad na papilay-pilay. At sumikat ang araw nang siya'y makaraan sa batis, at siya'y umahon sa kinaroroonan ng kaniyang mga baka at mga anak, at sila'y nagpatuloy hanggang sa katanghaliang tapat. At habang sila'y naglalakbay, ang kaloob ay nauna sa kanila. At itiningin ni Israel ang kaniyang mga mata at tumingin. At narito, si Esau ay nasa malayo, na dumarating na kasama ng maraming lalaki na may 400, at si Israel ay lubhang natakot sa kaniyang kapatid. Tuloy. At si Israel ay nagmadali at hinati ang kaniyang mga anak sa kaniyang mga asawa at sa kaniyang mga alilang babae. At ang kaniyang anak na babae na si Dina ay kaniyang inilagay sa isang kaban at ibinigay siya sa mga kamay ng kaniyang mga alipin.
at siya ay dumaan sa harap ng kaniyang mga anak at mga asawa upang salubungin ang kanyang kapatid na si Esau. At siya ay yumukod sa lupa. Oo, siya ay yumukod ng 7 beses hanggang siya ay lumapit sa kanyang kapatid. At ang Yahweh ay nagdulot kay Israel na makasumpong ng biyaya at pabor sa paningin ni Esau at sa kanyang mga tauhan, sapagkat dininig ni Yahweh ang panalangin ni Israel at nawala ang takot ni Israel sa kaniyang kapatid na si Esau. At sabi niya kay Esau, hindi na Jacob ang aking pangalan, kundi Israel ang bago kong pangalan. Ang prayer ng Hebrew Israelite, tita mo nanalangin si Jacob, si Israel, pareho sa Islam. 3 bisis siyang, 7 bisis. Seven times yan. Ang prayer ng Islam at saka prayer ng Hebrew Israelite, walang pagkakaiba. Nakatirapa at tumatayo. Kasi kung 2 oras, yung oras kang nakadapa, pag tumaas yung dugo mo, ay pumunta sa puso mo, tigo ka. That's why na hindi kailangan magtagal kag dapa. Gumanon ka rin minsan para relax. Tapos dapa naman uli, prayer naman uli. Tapos relax naman ganon. Tingnan mo yung Islam at saka Hebrew Israel. Yung ginawa ni Israel na nalangin. Ganon. Pero tingnan mo yung prayer ng mga Christian. Wala sa That's why Christian nga, kulto talaga. Alamin nyo ang history ng Christian. Yung naging Christianity ang Roma, ang dami nilang pinapatay na tao na hindi maniwala sa Christianity. Gitorture nila sa pilitan. Alamin yung history kung paano ginawa ni Constantine the Great, paano pinapatay ang mga tao na ayaw magpa-convert ng Christian. Katakot-takot na pagpatay, pagtorture ng mga tao. Kinopya lang nila yan sa Egypt kasi ang original na Christian sa Egypt, si Serapis Christos na fallen angel. Hindi alam ng mga Kristiyano, tutuwa ang mga pastor. Akala na yung Jesus nila, hayop yan. Hayop yan, Ang sumamba sa hayop, dadalhin sa dagat-dagatang apoy. Alakala nyo yung Jesus nyo, hayop yan. Kabayo, baboy, butiki, isda. At 2 pa ang halimaw, si Leviathan at saka si Dagon. At 6 na, basta lahat, fallen angel, 10. That's why may power talaga. May power ang Jesus na himala. E paano 10 fallen angel, 4 na hayop na sa katuruhan ni Jesus Christ? Yan ang inasahan ng lahat ng born-again Christian, mga pastor, mga bishop. Pero hindi nyo alam, ay dadalhin kayo sa dagat-dagatang apoy dahil sinamba nyo, inasahan nyo tagapagligtas, ay isang Satanas! Hayop! Yan ang totoo Nalaman ko, kasi ako dati, ganun din ako, paniwala Pero nalaman mong mali, ay bakit manatili ka sa mali? Ang iba naman, kampante na ako sa Bible kasi 66, dito na ako, napamahal ito, Jesus, kasi nakalagay dito, Lord God, Panginoon, hindi mo alam yung Lord, si Baal yan, yung God mo, si Gadriel yan, na Satanas. Lahat, pati Amin. Si Amin Ra, fallen angel. So, nakakaawa kayo mga Christian. Mas hindi pa kulto ang Islam. Akala nyo Islam kulto? Hindi. Kayong Christian ang kulto. Hebrew Israelite at Islam. Yan ang tama. The biggest religion in the world ay Christian. Yan ang kulto. Wide ang dinadaanan ng marami. So, Pahamaka ng lulo.
dinadaan ng marami patungo kapahamakan. Ang konti lang na makipot na daan, buhay na walang hanggan. Konti lang kayo eh. Konti lang kayo, kami marami kayo papuntang impyerno. Ilan lang nakasusumpong daw eh. Tuloy tayo. Patungo sa kaligtasan. At nang nakita at nakausap ni Esau si Jacob na ang bagong pangalan ay Israel, niyakap niya siya at sila'y naghalikan at sila'y umiyak. Sinabi ni Esau, may pilay ka sa hita at hindi ka makalakad ng maayos. Umiyak nang umiyak si Esau dahil naawa siya sa kalagayan ni Israel sa kanyang pilay sa hita. At inilagay ni Alhayam ang takot at kagandahang loob kay Israel sa mga puso ng mga lalaking sumama kay Esau. At kanilang hinalikan din si Israel at niyakap siya. At gayon din si Elifaz na anak ni Esau, kasama ang kanyang 4 na kapatid na lalaki. At ang mga anak ni Esau ay umiyak kasama ni Israel. At kanilang hinagkan siya at niyakap siya, sapagkat ang takot kay Israel ay dumating sa kanilang lahat. Takot na tuloy sila kay Israel. So, kita mo, revival ang nangyari. Kabagan Oo. nadaan sa 4 na hukbo eh. Doon natakot sa, akala niya tauhan ni Jacob lahat yon, ni Israel. Anghel yun, totoong anghel yun. Tapos nalaman niya ni na Israel na pangalan ko, may power pala. Nakipagbuno ako kay Alahayam at saka sa mga tao, nagtagumpay ako. 400 katao kasama ni Esau. Yan, yumakap na kay Israel. Pati mga anak, si Elifaz, na nagkuha ng mga damit na papunta ni Israel doon sa kay Jacob ang pangalan niya, hubot-hubad daw siya, walang dala. Siguro nag-brief na lang natira. Dahil, aywan ko, may brief ba doon, bahag ang tawag doon, panahon. Hindi pa uso ang brief noon eh, bahag. Wala pang mananahe na sa street. Ah. Tsaka mga karter. Di ba noon pa, di ba noon? So, yun ang nangyari, revival. Ngayon, tuloy tayo. Malapit na. At itiningin ni Esau ang kaniyang mga mata. At nakita ang mga babae kasama ng kanilang mga anak. Ang mga anak ni Israel na lumalakad sa likuran ni Israel. At yumuyukod sila kay Esau. At sinabi ni Esau kay Israel, sino itong kasama mo? Kapatid ko? Sila ba ay iyong mga anak o iyong mga lingkod? At sumagot si Israel kay Esau at nagsabi, sila'y aking mga anak na ipinagkaloob ni Alhayam sa iyong lingkod. At samantalang si Israel ay nagsasalita kay Esau at sa kaniyang mga kasamang mga lalaki, ay minisda ni Esau ang buong kampo. At kaniyang sinabi kay Israel, saan mo nakuha ang buong kampo na aking nakasalubong kagabi? Yeah. At sinabi ni Israel, upang makasumpong ng biyaya sa paningin ng aking amo, ay yaong ibinigay ni Alhayam sa iyong lingkod. Yan. So, nagtanong si Esau, sino yung nakasalubong ko kagabi na 4 na kampo? Ayan ang kaloob yun ni Alhayam sa kanya. Ayun. Yun na lang ang sagot ni Israel eh. Kahit hindi niya alam, no? Oo, hindi na alam eh. Tuloy. At ang regalo ay dumating sa harap ni Esau. At pinilit ni Israel si Esau na sinasabi, isinasamo ko sa iyo na kunin mo ang kaloob na dinala ko sa iyo. At sinabi ni Esau, bakit hindi ito ang aking pakay? Ingatan mo ang mayroon ka sa iyong sarili. At sinabi ni Israel, karapat dapat sa akin
akin na ibigay ang lahat ng ito. Yamang aking nakita ang iyong mukha, na ikaw ay nabubuhay pa sa kapayapaan. At tumanggi si Esau na kunin ang kaloob. At sinabi ni Israel sa kanya, isinasamo ko sa iyo, natanggapin mo ang aking kaloob. Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo, sapagkat nakita ko sa iyong mukha na may takot sa alahayam, sapagkat ikaw ay nalulugod sa akin. So, kita mo yon, prince na sila, oh. Nang magkambal. Tuloy. At kinuha ni Esau ang regalo na ibinigay ni Israel kay Esau ng pilak at ginto at bidelyum. Bidelyum yan. Ano? Bidelyum yan. Bidelyum. Sapagkat pinilit niya siya ng labis na kinuha niya ang mga iyon. Kulang lang. At pinaghati-hati ni Esau ang mga baka na nasa kampamento. At ang kalahati ay ibinigay niya sa mga lalaking sumama sa kaniya, sapagkat siya'y naparito na may upa. At ang kalahati ay ibinigay niya sa mga kamay ng kaniyang mga anak. At ang pilak at ginto at binilyom ay ibinigay niya sa mga kamay ni Eliapas na kaniyang panganay na anak. At sinabi ni Esau kay Israel, manatili kami sa iyo, at kami ay dahan-dahang kasama mo hanggang sa ikaw ay makarating sa aking dako na kasama ko, upang tayo ay makatira doon na magkakasama. Ito siya. Anong klaseng kayamanan to? Iba rin yung diamond, no? Gold, ginto at saka pilak. Tapos may isa pa, dibilyum. Isang klase po siya ng Ha? pabango. Yung, Pabango? isang klaseng pabango. Yung yata ang tinawag ng ano ng incense. Isang balsamo extract from Marambuti. centepress. Yun. Galing sa puno po yan. Yung dibilyum. Okay. Parang alak ba? Kompletong bigay siya, no eh. Si Israel eh. Genesis 2 chapter. May dibilyum, may ginto, may pilak. Tapos, baka, Ginagamit kamilyo, sa asno, tupa, kambing. products. Grabe na kompleto, no? Oh. Kasi promise niya kay Hawa yon na ang ikapo ibigay talaga niya. At doon natanggap kay Esau. Transparent, aloe, gum, raisins. Para siyang para siyang dagta. So yan ang nangyari. Kahoy. Tuloy. At sinagot ni Israel ang kaniyang kapatid at nagsabi, gagawin ko ang gaya ng sinasabi mo sa akin ng mga bata ay malambot at ang mga kawan at bakahan kasama ang kanilang mga anak na kasama ko ay dahan-dahan lang, sapagkat kung sila ay humayo ng mabilis, silang lahat ay mamamatay, sapagkat alam mo ang kanilang mga pasanin at kanilang pagkapagod. Kaya ako'y naglalakad na dahan-dahan, alang-alang sa mga bata at sa kawan, hanggang sa ako'y makarating sa dako ng Zir. At sinabi ni Esau kay Israel, ilalagay ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko upang ingatan ka sa daan at pasanin ang iyong ibang pasanin. At sinabi ni Israel kay Esau, salamat kung ako ay makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. So iba na. Iba ng ano no, sobrang bait na ni Esau kay Israel. Ganitong klase sa bishop po, bidelyum. Ayun yun, Para no? siyang yung insinso, Oo. yung makinang, clear. So yun. Yung isa Ngayon, pa, insinso. kita mo yung nangyari, yung mga tauhan niya tumulong na. Kasi nabigyan din ng mga kasama sa regalo, hati-hati sila eh. Grabe, no? So, dandahan lang talaga kasi may mga anak pa si Israel na si Jacob. Israel nang binanggit siya diyan eh. Kasi Israel ang pangalan, katulad kay Abraham. Ngayon, Abraham na, hindi na Abraham, Abraham na. Yan, Jacob, Israel na. Dandahan lang talaga sila. So, yan, para na... Kasi mamamatay ang mga bata, pang hayop pag mabilisan nila. Dandahan lang.
Eh, si Dina nga, gilagay nila sa kahon eh. O, tuloy. Masdan, ako'y paroroon sa iyo sa Sir upang manirahan doon ng sama-sama gaya ng iyong sinabi. Pumunta ka nga kasama ng iyong mga tao sapagkat ako ay susunod sa iyo. At ito'y sinabi ni Israel kay Isaw upang alisin sa kaniya si Isaw at ang kaniyang mga kasamang mga lalaki upang si Israel ay makauwi sa bahay ng kaniyang ama sa lupain ng Kanaan. At dininig ni Isaw ang tinig ni Israel at bumalik si Isaw na kasama ang 400 lalaki na kasama niya sa kanilang daan patungo sa Sir. At si Israel at ang lahat ng nauukol sa kaniya ay nagtungo sa araw na iyon hanggang sa dulo ng lupain ng Kanaan sa mga hangganan nito at nanatili siya roon ng ilang panahon. Ngayon, dito na tayo sa conclusion. Ngayon, eto, ako na magbasa dito ha. Verse 13. At ang mga sugo ay nagsibalik at naparoon kay Jacob. At sinabi sa kanya, kami ay naparoon sa iyong kapatid na si Isaw. At aming isinalaysay sa kanya ang lahat ng iyong sinasabi. At ganito ang kanyang sagot sa amin. Narito, siya ay dumarating upang salubungin ka, kasama ang 400 lalaki. Ngayon nga, alamin mo. At tingnan kung ano ang iyong gagawin at manalangin sa harap ni Yahweh na iligtas ka sa kanila. Yan ang sinabi sa nag-report. Ito'y conclusion na natin to. At nang narinig niya ang kanyang sa kanyang inutusan ng mga salitang ng kanyang kapatid na si Isaw, ay natakot ng mainam si Jacob at siya'y nabaghabag. Doon yung kaba niya, takot. At nanalangin si Jacob kay Yahweh niyang alahayam at sinabi niya, O Yahweh, alahayam ng aking mga ninuno, alahayam ni Abraham at alahayam ni Isaac, sinabi mo sa akin, nung ako'y umalis sa bahay ng aking ama, na sinasabi, kinote niya yung sinabi, ako ang Yahweh alahayam na inyong lolo, ang alahayam ni Abraham, ang alahayam na inyong ama na si Isaac, at sa iyo ko ibibigay ang lupain ito at ang iyong binhi pagkamatay mo. At gagawin kong gaya ng mga bituin sa langit ang iyong binhi at lalaganap sa 4 na panig ng mundo. Mag-scattered talaga ang Hebrew Israelite. Scattered sila. At iyong binhi ay pagpalain ko sa lahat ng angkan sa lupa dahil sa iyo. Kahit ibang mga bansa, pinagpala because of Israel. Ang iyong pinagtibay, ang iyong mga salita, O Yahweh, at binigyan mo ako ng mga kayamanan at mga anak at mga baka ayon sa sokdulang naisin ng aking puso na iyong binigay sa iyong lingkod. Ibigay mo sa akin ang lahat ng aking hiningi sa iyo. At ano pat, walang pagkukulang. So, pinagpala si Jacob. Ito yung, natin to, parang conclusion. Ngayon, dito sa 19, at pagkatapos, ay sinabi mo sa akin, bumalik ka sa iyong mga magulang at sa iyong lugar na kapanganakan at gagawa pa rin ako ng mabuti sa iyo. At ngayon, at na ako'y dumating, na iligtas mo ako mula kay Laban, ngayon iligtas mo ako sa kamay ni Isaw, na papatay sa akin, oo, kasama ang mga ina ng aking mga anak. So ito yung prayer ni Jacob. Panalangin niya. Kasi nakita nila na grabe to si Isaw, talagang papatayin siya.
Pero ibang nangyari, nagkita sila. Ato, ngayon, nga, o Yahawa alahayam, iligtas mo ako. Isinasamo ko sa iyo ang sa kamay, sa mga kamay din ng aking kapatid na si Esau, sapagkat ako'y lubhang natatakot sa kanya. So, hindi naman alam ni Israel na may power pala siya eh. At kung walang katuwiran sa akin, halimbawa siya katuwiran, medyo may pagkakulang siya, gawin mo ito alang-alang kay Abraham at sa aking amang si Isaac. Sapagkat alam ko na sa pamagitan ng kabaitan at awa ay nakuha ko ang kayamanan na ito. Ngayon, kaya isinasamo ko sa iyo na iligtas mo ako sa araw na ito ng iyong kagandang loob at sagutin mo ako. Talagang diin talaga, sagutin mo ako. Iligtas mo ako, sagutin mo ako. So, diin talaga ni Jacob. Dito. At dininig ni Hawa ang panalangin ni Jacob ng araw na yaon. At iniligtas ni Yahawa si Jacob sa kamay ng kanyang kapatid na si Esau. At ang Yahawa ay nagsugo ng 2,000 mga anghel sa langit. At sila'y nauna kay Esau at naparoon sa kanya. At ang mga anghel na ito ay nagpakita kay Esau at sa kanyang mga tao bilang 2,000 lalaki. Hindi alam ni Esau na anghel yon. Mga 2,000 lalaki na. Kala lalaki talaga. Na nakasakay sa mga kabayo na nilagyan ng lahat ng uri ng mga kasangkapang pangdigma. Takot talaga si Esau dito. Lahat ng kasangkapang pangdigma nandoon sa kanila. Sa mga lalaking yon. Samantala sila bunot lang tabak. At sila ay nagpakita kay Esau at ang 2,000 mga anghel ay hinati sa 4 na kampo na may 4 na pinuno sa kanila. So, ang isang prayer, pagtaos pusong kang nanalangin, may kasagutan. Lalo na natutuwa si Yahawa sa'yo. Sagutin, biro mo naman, inutusan yung 2,000 anghel. Baba ka sa lupa. Takutin yung mga grupo ni Esau para mabaliktad ang pangyayari. Hindi na siya galit, kundi pray na sila. Yan. Ngayon, eto ngayon. Bakit ang pangalan ni Jacob ay pinalitan ng pangalang Israel? Bakit? Israel, Yasyara Allah. Ibig sabihin ng Allah, Yasyara Allah ay power. May power. Anong dahilan? Bakit nagkaka-power si Jacob? Eto. At nang kanyang lalampasan ang lahat ng kanyang pag-aari sa batis, si Jacob ay naiwan na mag-isa sa isang lalaki, si Arkanghel Panuel, na sumasalubong sa kanya at isang nakipagbuno sa kanya ng gabing yaon hanggang sa pagsikat ng araw. At sinabi ni Panuel sa kanya, bitawan mo ako, magbukang liwayway na. Pero mo ha, anghel yan ha, pero hindi siya makagalaw. Ibig sabihin, mas makapangyarihan pa si Jacob. Kay pang-4 na anghel yan eh. Sa harapan ni Yahweh. Archangel yan eh. 6 na pakpak yan. At sinapak ni Panuel ang balakang ni Jacob. At ito'y na pilay. At sinabi ni Jacob, hindi kita bitawan. Kailangan basbasan mo muna ako. At sinabi ng Arkanghel Panuel, ano ang iyong pangalan?
Sagot ni Jacob sa kanya, ako si Jacob. At sinabi ng Arkanghel Panuel na sa kanya, hindi na Jacob ang iyong pangalan. Mula ngayon, ikaw ay si Israel. Ang bago mong pangalan. Dahil nakipagbuno ka kay Alahayam at sa mga tao at ikaw ang nagtagumpay. At pagkatapos binasbasan, binitawan niya ang Arkanghel Panuel. Binitawan na kita. Basbasan mo na ako. Ngayon, pangalan niya Israel na. Hindi na Jacob. Ang Jacob kasi mandaraya. Kaya lang tinawag sa Jacob kasi paglabas ni Esau, hinawakan niya dito sa sako. Hindi siya patalo eh. Ngayon, ang nangyari, Israel ng pangalan niya. Kasi siya ang nagtagumpay. Nakipagbuno sa Alahayam at sa mga tao. That's why, Israel, Yasharala. English na salita itong Israel. Pag i-Hebrew yan siya, Yasharala. Yasharala, Allah, power. Ang Alahayam naman ay powers. Pag Alahayam, powers. Ang power lang, Allah. Ang powers, Alahayam. Plural siya. Ngayon, alamin natin. Dito, balik tayo sa chapter 27 sa Jaser. At nang nakita ni Esau ang mga nakapangyarihang lalaki ni Nimrod na dumating galing sa malayo, siya'y tumakas. At kinuha ni Esau ang malagang kasuotan ni Nimrod na pinamana ng kanyang ama na ang damit na ito ay damit ni Adan at Iba. At ito'y damit ay nilagyan ng kapangyarihan ni Yahweh. At ito'y napunta kay Nimrod. At sa pamagitan ng damit na ito ay nadaig sa digmaan si Nimrod sa buong lupain. At kanyang kinuha ang damit na iyon sa kanyang bahay. At kinuha ni Esau ang kasuotang yaon. At tumakbo sa bayan dahil sa mga tauhan ni Nimrod. At siya ay naparoon sa kanilang bahay na pagod na nakipaglaban at kanyang nilapitan ang kanyang kapatid na si Jacob at naupo sa harap niya. So, kay Esau na ang damit. At sinabi niya sa kanyang kapatid na si Jacob, masdan mo, ako ay mamatay sa sobrang gutom sa araw na ito. Bigyan mo ako ng pagkain na niluluto mo. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang aking pagkapanganay. Yun ba'y sinabi niyang dinaya siya? Sinungaling nga eh. Pare sila ni Laban, sinungaling. At si Jacob ay kumilos na may katalinuhan. Wise, matalino lang talaga si Jacob. Kay Esau. Sa bagay na ito. At pinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At ang damit na galing kay Nimrod sapagkat ito'y ginawa ni Yahweh. Kasi dahil mapangalan siyang Israel, Yasharala. Yasharala. Dahil yung damit na yon. So, ang mga remnant Hebrew Israelite, tayo, may dala talaga tayong power. May power talaga tayo. Ngayon, dito sa continue natin. At nang nakita ni Esau ang mga makapangyarihang lalaki ni Nimrod na dumating galing sa malayo, siya ay tumakas at kinuha ni Esau ang malagang kasuotan ni Nimrod na pinamana sa kanyang ama na ang damit na ito ay damit ni Adan at Iba na ito'y damit na gilagyan ng kapangyarihan ni Yahweh.
Ngayon, nasaan na ngayon? Mula kay Israel. Abangan natin ang sunod na pag-aaral. Saang aklat natin makita na saan. Basta nandoon na kay Israel. Ngayon, Israel, Yesharala, power, Allah. Ayan. Ang lahi ni Israel ay Hebrew-Israelite. Bakit Hebrew-Israelite? Kasi ang salitang Israelite ay galing sa salitang Israel. Ang lahi ni Heber na mula kay Shem ay Hebrew-Hintil. Kasi si Heber, siyang nagsalita ng Hebrew. At siyang nawala ang lahat nawala ang salitang original si Heber lang. Pero natuto na rin silang Shem lahat. Ang mga Shemite talaga, Hebrew-Hintil sila. Hindi mo sabihin na ang mga Shemite, Hebrew-Israelite. Bakit lahi ba kayo ni Israel? Sabi, lahi kami ni Oper, ni Joktan. Hindi kayo Hebrew-Israelite. Hebrew-Hintil. Kasi ang sinabing Israelite ka, ay lahi ka ni Israel. Na dating pangalan ay Jacob, na pinalitag Israel. Pag Hebrew-Israelite ka, ay tribu ka, lahi ka ni Israel. Pero pag lahi ka ni Shem, nila ni Heber, ay Hebrew-Hintil. Klarado ba? Ang lahi ni Japhet, ni Ham, at ni Esau, ay Hintil. Yan ang Hintil. Hindi sila pwede tawagin Hebrew-Hintil. Si Japhet, sinong tatay? Si Samyasa, fallen angel. Si Ham, hap-hap to. Kasi ang nanay niya, Ay, si Mm. Nahama. Tsaka si... lahi din ito ni Cain. Ang nanay niya. Si Esau, lahi ni Mastima. Hintil, yan ang pure Hintil. Pero itong lahi ni Shem, mga Shemite, mga Operian tribe, ay Hebrew-Hintil yan sila. Ngayon, ang tanong dito. Dito sa Jeremiah chapter 31 verse 10. Narinig ng mga Hintil ang salita ni Yahweh. At kanilang sinabi sa mga pulo mula sa malayo. At kanilang sinabi mula sa Israel, tipunin nila tayo. Ay ingatan sila na parang mga pastor ng kanilang kawan. Mula sa Israel nag-scattered, napunta sa mga pulo sa silangan. Sa malayo. Malalayo. Sino to? Mga Hintil. Ito mga Hebrew-Hintil. Nakilala kay Yahweh. Ngayon, ang ibang lahi ni Israel, na Hebrew-Israelite, ang Manase, Sibulon, Naphtali, Aser, ay nandito sa bansang Oper o Pilipinas. Yan ang nandito. Ang lahi ni Heber mula kay Shem na Hebrew-Hintil ay nandito sa bansang Oper o Pilipinas. Pareho nandito. Mga Operian tribe, Hebrew-Hintil. Hindi sila Hebrew-Israelite kasi ang salitang Israelite ay galing kay Israel. Ito yung mga elect na Hintil na mga Hebrew. Ngayon, paano natin mapatunayan na nandito ang mga tribo ni Manase? Ezekiel 48:5. Ang tribo ni Manase ay napunta sa silangan. At ang tribo ni Ephraim ay sa kanluran. Kay Ephraim sa kanluran napunta, sa silangan ang kay Manase. That's why dito sa silangan, Manase talaga. Isaiah 24:15, sa makatuwid, sa silangan, ang mga pulo ng dagat ay nagpaparangal kay Yahweh. Ang pangalan ni Yahweh, ang alahay ng Israel. Dito, sa bansang Oper o Pilipinas.
Nandito nagsama ang remnant Hebrew-Israelite at saka Hebrew-Hintil. Nandito sa bansang Oper. Ang mga, pagsabihin mo na, Hebrew ako, anong klaseng Hebrew ka? Hebrew-Hintil o Hebrew-Israelite? Ang palatandaan ng Hebrew-Israelite, may tirintas. Yan ang Hebrew-Israelite. Pag wala kang ganito, Hebrew-Hintil ka. Hebrew ka pa rin, pero Hintil. Hindi Hebrew-Israelite. Dito, nagtapos. Walang Libi dito. Kasi nagsama ang tatlo, Libi, Benjamin, tsaka Judah. Doon napunta sila sa Africa. Iba na sa Israel, ginawang bihag. So, tayo'y pupunta sa panalangin. Pastor Richard. O aming Aba Yahawa, ang dakilang kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Sa iyo po ang lahat ng karangalan sa araw na ito at sa mga susunod pang mga sabat. Ang papuri, pagdakila at pagluwalhati sa iyong pangalan, ang patuloy na mahayag sa lugar na ito, ang bansang ito na aming kinaroroonan. Salamat sa mga aral na patuloy mong ibinabahagi sa amin sa pamamagitan ni Bishop at ang patuloy na pagbabahagi sa amin ng mga aral mula sa mga aklat na inalis at tinanggihan ng mga Greek. O Yahawa, na ikaw na siya nagmula o pinagmula ng mga salitang ito, ay patuloy naming dinadakila at ninuluwalhati sa pamamagitan ng pangalang Yahawa Shai. O aming Yahawa, sa lahat ng mga remnant na sinasabi sa aklat ni Jaser na nasa 4 na sulok ng lupa, na iyong pinagpala dahil sa kanilang pangangalat upang matupad ang pangako sa aming ninunong si Abraham. O Yahawa, patuloy po naming hinihiling, buksan po ninyo ang mga natutulog na diwa nila. Mabuksan ang pangunawa nila sa iyong salita at tanggapin, mahalin ang iyong pangalang banal na inalis ng mga Griego nang isalin ang Biblia at alisin ang ibang mga aklat at itago ito aming Yahawa. Hinihingi namin dahil ang lahat ng mga tao sa aming paligid ay nakatuon sa Bibliang dinuktor. Naniwala sa Mesiyas na inilagay na peke na isang puti at nagmula sa Greek. O aming Yahawa, batid ninyo mula sa inyong trono ang inyong pagkakatawang tao ay tinanggihan nila. At ito ngayon ang aming patuloy na adikain, ang makilala ka bilang Yahawa Shai na pinalitan nila sa 66 na Bibliang hindi naman ito ang iyong ipinadala. O aming Yahawa, palayain mo sa gapos at nakalalasing na doktrina ng Babylonian speaking Messiah ang iyong mga anak, ang iyong mga remnant, kasama ang aming mga pamilya. Aming Yahawa, umihingi kami sa iyo ng habag sa kanila. Tanggalin mo ang gapos ng Babylonian doctrines na nag-ugat sa Bibliang 66. Palayain niyo po sila, aming Aba Yahawa Al-Hayam. Dahil alam po ninyo na kami man ay hindi nakaliligtas sa kanilang panggugulo, sa kanilang pagpupumilit na muli kaming ibalik sa Babylonian doctrines. O aming Yahawa, patuloy na ang iyong kapahayagan, ang salita mo ay makapangyarihan katulad ng tabak na may 2 talim. Ang banal na raw kakadas ang magbibigay nito ng katuparan sa mga puso at buhay nila. O aming Yahawa, ang kapangyarihan mo'y walang katulad. Ang pangalan mo'y dakila at walang kapantay. O Yahawa Shai, ang iyong salita at ang iyong pangalan ay hindi kayang pantayan ng sinuman. Ikaw ay dakila at higit na makapangyarihan sa lahat ng mga dakila. Purihin ang iyong nag-iisang pangalan sa lahat ng kaligtasan ng mga anak ni Israel at ng lahi ni Adan. Sambahin ang nag-iisa mong pangalan, purihin ka aming Yahawa sa pamamagitan ni Yahawa Shai. Yaman. Apa Yahawa, Isya Yahawa Asay,
ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa,